morning po. Kamusta po kayo? Medyo malakas ang ulan kanina. Buti na lang medyo tumila at naihatid ko ng maayos ang aking anak sa school. So, salamat sa Panginoon sa isa namang napakagandang umaga. Bagamat medyo makulimlim, pero ang sarap ng hangin, malamig, at napakaganda ng panahon nito para talagang medyo painitin natin yung ating katawan sa pamamagitan ng exercise, lakad. Papasalamat ako sa Panginoon kasi sa busy ng schedule, sa dami ng ginagawa, meron pa ring time na ibinibigay. Kaya nga sinasamantala ko kasi sayang naman yung binibigay na pagkakataon ng Panginoon. Hindi natin pwedeng isisi sa Kanya na, Lord, bakit nagkakaroon ako ng panghihina? Lord, bakit nagkakaroon ako ng karamdaman? Madalas magkaroon ako ng karamdaman sa katawan. Minsan kasi dami naman binibigay sa atin ng oras ni Lord, hindi naman natin ginagamit para alagaan yung katawan na pinagkatiwala niya sa atin, yung templo niya. Yun ay kung pinaniniwalaan natin na ang ating katawan ay templo niya. Ano po? Doon lang naman natin ito may ingatan at mapapahalagahan. Kung alam natin at nasa puso natin at inaalala natin araw-araw na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ano po? Kaya napakasarap paglakad. Kasi isipin mo na lang na kasama mo ang Diyos, na ang katawan mo ay naiingatan mo, na in the long term ay magbe-benefit ka, lalakas ka. At the same time, lagi mong tatandaan, maraming umaasa sa iyo. Kung meron kang asawa at anak, may umaasa sa iyo. Kung meron kang mga kaibigan, ganun din. Kung ikaw ay guro, kung ikaw ay trabahador, kung ikaw ay amo, kung ikaw ay minister kagaya ko, kung ikaw ay leader ng church, kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, maraming umaasa sa atin. Kailangan tayo. Lalo na kung ikaw ay kabilang sa iglesia. Ano po, ito yung mga kalupunan o mga mananampalataya ni Kristo. So, ibig sabihin, kabilang ka sa katawan ng Diyos. Kaya dapat, alam mo, na importante ka. At dahil importante ka, kailangan ka. At dahil kailangan ka, dapat lagi kang naroon, lagi kang naaasahan. So, iingatan mo yung sarili mo. Pray ka, magbabasa ka ng salita ng Diyos, dadalo ka sa gawain, mag-exercise ka, kakain ka ng mga healthy foods. At hindi mo sasayangin yung oras na ibinigay sa iyo ng Diyos para maging productive ka. Minsan nga mga minamahal, may time tayo na nakatulala lang, nakatingin lang sa mga gilid-gilid, walang ginagawa. May time na nag-games tayo sa cellphone, ang tagal-tagal. May time na nagbabasa tayo ng mga post sa Facebook, nanonood ng YouTube. Ang tagal natin nakaupo. Sayang. Bukod sa kung nasa labas ka, nagsasayang ka ng data, gumagastos ka, parang nagbibisyo. Gumagastos ka para sa ikaka-unhealthy ng katawan mo, ikapapahamak mo. So mga minamahal, gamitin natin ng maayos yung oras na ibinigay sa atin ng Diyos. Gamitin natin yung pinagkatiwala niyang katawan ng maayos, ng iniingatan. Ano po? Kasi templo to ng Diyos. Ang banal na Espiritu, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa iyo ang banal na Espiritu. Ginagabayan ka niya, kinukonvict ka niya, sinasabihan ka niya na manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, tumalo ka sa gawain, mag-unat-unat ka, mag-ehersisyo ka, gawin mo yung tama na naayon sa kalooban ng Diyos. Minsan nga lang nagtetengang kawali tayo mga minamahal.
Kaya, hindi na natin na ma-maximize yung pinagtatiwala sa atin ng Diyos, hindi na natin naiingatan, nababaliwala pa natin siya, na isasantabi pa natin ang Panginoon. Napipigati pa natin ang banal na Espiritu. At dahil doon, nawawala yung kapuspusan sa atin. Pag nawala ang kapuspusan ng banal na Espiritu, hindi na natin magagawa ang mga bagay-bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Mga bagay na magagawa natin, yung mga bagay na makamundo. Yung mga bagay na gusto ng kaaway na gawin natin. Isipin mo na lang, Kristiyano ka, pero pinagtatawanan ka ng kaaway, napipigati ang banal na Espiritu sa iyo. At the same time, napapahamak ka, nawawalan ka ng benefits, umihina ka, physically and spiritually. So yun ang disadvantage nun. Ano po? Kaya, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng maraming bagay, gamitin mo ng maayos. Kung hindi mo kaya at wala kang knowledge, pag-pray ka, magbasa ka ng Biblia, dumalo ka sa mga gawain, para maunawaan mo na may nais ang Diyos na paraan para maayos. At gamitin mo ng ayon sa kanyang kalooban yung ipinagkatiwala niya sa iyo. So, challenge ulit tayo. Day 2 na. Day 2 na tayo ng ating challenge. Ngayon naman, titingnan natin sa ating challenge yung pag-asa o ang ating Panginoong Jesucristo ay umasa sa banal na Espiritu. So, Jesus relied on the Spirit sa kanyang mga ginawa. Tingnan natin yung bagay na yun. Sabi sa Lucas 4:1, mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu. Dinala siya ng Espiritu sa ilang. So, ang ating Panginoong Jesucristo, tingnan natin yung kanyang kalikasan. Lagi natin titingnan yon para maunawaan natin yung mga bagay-bagay sa ating Panginoon. Kasi minsan naka one-sided tayo, kaya hindi natin siya makilala ng lubos. At hindi natin maunawaan kung bakit niya nagagawa, kung bakit niya nasasabi mga bagay-bagay. So, ang dalawang kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na tao, tunay na Diyos. Fully man and fully God. So, dyan natin makikita, no? Ang banal na Espiritu naman ay ang ikatlong persona ng ating Diyos. Iisang Diyos, pero may tatlong persona. So, pantay sila ng pagka-Diyos, pantay sila ng kapangyarihan, although distinct personality, pero iisang Diyos. Tatlong persona. So, tingnan natin ang mga bagay-bagay. Sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, He relied on the Holy Spirit. Yung kanyang mga himala sa pamamagitan nyo ng Holy Spirit. Yung kanyang kapanganakan, yung kanyang kamatayan, lahat ng kanyang ministeryo ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, alam nyo mga minamahal, ang banal na Espiritu ay isang persona. Maaari natin siyang mapighati, maaari natin siyang pagsinungalingan, maaari natin siyang lapastanganin, at magagawa mo yun pag malayo ka sa Diyos, pagpatay ka sa pananampalataya. Sabi sa Biblia, may isang kasalanan walang kapatawaran, at yun ang paglapastangan sa banal na Espiritu. Kaya lagi natin tandaan, ang banal na Espiritu ay isang persona. Hindi siya kapangyarihan, hindi siya utusan lang ng Diyos. Isa siyang Diyos. Isa siya sa persona ng ating iisang Diyos. So, ang Panginoong Jesucristo, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. So, marami na confused dito. Bakit ika ang Panginoong Jesucristo ay naging Diyos? Tao lang naman siya.
Totoo naman. Kasi nga, noong time na yon, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. So, ang presentation niya, lahat ng mga bagay sa kanya, ay isang tao. Tunay na tao. Ano po? So, isipin nyo na lang, kapag ginamit niya ang kanyang pagka-Diyos, pag ginamit niya yung mga bagay-bagay na yun sa kanyang ministeryo, paano pa natin siya tutularan? Hindi natin kaya yun. Kung nasa atin ang banal na Espiritu, na siyang gumabay sa ating Panginoong Kristo, na kung saan ipinagkatiwalaan ng ating Panginoong Kristo, He relied on the Spirit, and it's the same Spirit na nasa atin ang tinanggap natin ng ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, posible rin na magawa natin yung mga bagay-bagay. Kaya nga minsan, nakakalungkot sa iglesia, kasi sinasabi natin, ay hindi ko kayang gawin yung mga bagay na yan. Yung mga bagay na yan, para lang kay pastor, para lang sa mga leader. Hindi ko kaya magbahagi ng salita ng Diyos, para lang yan sa mga leader. Para lang yan sa may mga pinag-aralan. Ano yung mga minamahal? Kung ako ay isang pastor, at ikaw ay isang ordinaryong member ng iglesia, yung Espiritu ng Diyos, yung banal na Espiritu na nasa akin, mula nung tinanggap ko ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ganoon din kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Isa lang. Ang banal na Espiritu na sumasa akin at sumasa iyo ay isa lang. So kaya nakakalungkot kung sasabihin mo, hindi mo nagagawa yung mga bagay-bagay ano sa kalooban ng Diyos. That means, hindi ka nagre-rely sa kapangyarihan at persona ng banal na Espiritu. At yun ang dahilan kung bakit hindi mo lubos na nakikilala ang Diyos. Ano po? Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo, at pakababa, namuhay na tila isang alipin. Nagawa niya yun sa pamamagitan din ng banal na Espiritu. Ano yung mga minamahal, diyan nagkakaroon ng confusion eh. Na iniisip nilang ang Panginoong Kristo ay mas mababa sa Ama. Pero kung titingnan mo, sinasabi rin naman nila na co-equal sila sa pagka-Diyos, sa kapangyarihan, sa kaluwalhatian. So kung mas mababa ang Panginoong Kristo, ay kung gayon, hindi sila equal. Ano po? Kaya lamang ang Panginoong Kristo, makikita natin naging masunurin, makikita nating fully nag-rely sa Espiritu, makikita nating nagpakumbaba sa harapan ng Ama, hinihingi ang guidance, ang patnubay ng Ama, yung kalooban ng Ama, nananalangin lagi sa Ama, nagtitiwala sa Ama, sumunod sa Ama hanggang kamatayan, dahil nasa katawang tao siya. Hinubad niya yung pagka-Diyos. Ano po? Pero, sa ikalawang kalikasan ng ating Panginoon Kristo, yung pagiging Diyos, tunay na Diyos, fully God, makikita natin na pantay sila ng pagka-Diyos. Sa aklat ng Hebreo, makikita natin doon na pinuri ng Ama ang Anak. Tinawag niya itong Panginoon. Tinawag niya itong Diyos. Ipinakita niya ang kaluwalhatian at kadakilaan ng ating Panginoong Kristo. Mababasa po natin yan. At the same time, ang ating Panginoong Kristo, kung claim niya na siya ay Diyos, no? Isipin nyo na lang, maraming nagtatanong nito, no? Minsan, sarado ang isipan nila, pinapakita nilang hindi nila gustong makilala ang Diyos ng lubusan. Ang Panginoong Kristo, kung titingnan natin, pinagtataka nila, hindi naman Diyos yan. Ano po? Unang-una, nagkatawang tao siya noon. Hindi mo talaga makikita sa kanya ang pagka-Diyos. Pangalawa, kung sasabihin niyang Diyos siya, sa tingin niyo ba, ipapako pa siya sa krus? Mamamatay pa kaya siya para iligtas ka at ako? Isipin mo na lang kapatid, noong time na siya ay nangangaral sa bundok, at gusto ng mga taong siya ay gawing hari ng Israel, anong ginawa ng Panginoon? Siya ay umiwas, umalis siya.
Bakit? Kasi pag ginawa siyang hari, ipapako pa ba siya sa krus? Matutupad pa ba yung kasulatan? Ang Diyos natin, hindi niya kinukontra ang kanyang kalooban at ang kanyang mga salita. Meron siyang isang salita. Hindi kayang magsinungaling ng ating Panginoon. Hindi kayang maging baluktot ng ating Panginoon at hindi niya kayang salungatin ang kanyang mga kalooban. Kaya mga minamahal, even though ang ating Panginoon Kristo ay Diyos, nagpakababa ng buhay ng isang ordinaryong tao, anak ng karpintero, nagkarpintero, pero sumunod sa kalooban ng Diyos at nagawa niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So sa ating buhay, let us fully rely on our God sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating mga ministeryo, sa lahat ng ating gagawin, upang sa gayon, ma-empowered tayo, papuspos tayo, at pagpuspos tayo ng banal na Espiritu, everything is possible. We can do all things through Christ who strengthens us, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, nai-enable tayo. Hindi na tayo tatamad-tamad, hindi na tayo masamang ugali, hindi na tayo patanggi-tanggi, paduda-duda. Although may mga times na ganun pa rin dahil hindi tayo perfecto, pero merong Diyos na gumagabay sa atin para maiwasan yung mga bagay na yun, ma-minimize, at para mamuhay tayo ng katulad ni Kristo. Ang nais ng Diyos, dumating yung panahon na maging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo. Kasi alam nyo, ang requirement sa langit, perfection. So, alam naman natin walang taong perfecto. Sino makakarating sa langit? So, ang gagawin natin, we must fully rely on the Holy Spirit. And by that means, nagpo-fully rely tayo sa ating Panginoong Kristo na siyang ating perfecter of faith. Doon, nagiging perfecto tayo. Sa paningin ng Diyos, tayo ay pinagpaging banal. Perfecto. Kasi hindi naman tumitingin sa atin ang Diyos. Kasi kung titingnan tayo, madumi tayo, makasalanan tayo, makulit, matigas ang ulo. Hindi rin siya tumitingin sa ating puso dahil ang ating puso ay madaya. Ang pinakamaduming parte ng ating katawan. Tumitingin siya kung may Kristo sa iyong puso. Ang Kristo na bumura ng ebidensya na makasalanan ka at ako, kapatid. Kaya lagi nating tandaan sa ating buhay, sa lahat ng ating gagawin, let us fully rely on God. On the power, on the guidance, on the conviction of the Holy Spirit. Let us trust Him. Para sa gayon, may enable tayo, may empowered tayo, at magawa natin lahat ng bagay. Oh, mga kapatid, mga minamahal, magandang umaga pong muli. Yung lumalakas ng ulan, titingnan nyo. Pero salamat sa Panginoon dahil ito isang pagpapala. Dahil tayo buhay, may kalakasan, at patuloy na pinagkakalooban niya ng mga bagay-bagay ayon sa kanyang kalooban. Purihin ng Panginoon. God bless po sa inyo lahat.